Actually, ang ginamit doon is Magwad family. So, ang rason doon daw, tinanong yung lalaki, bakit gusto mong... So, initially, kasama kayo? Kasama kami. Kasi Magwad family ang sabi doon. At saka ang narinig din namin, parang nakalaga din dyan, na kung hindi sila na huli or hindi na booking yung kanilang ginawa, at siguro naging malaya sila, babalikan pa kaming dalawa. Okay. Opo. Uubusin talaga so, nila kami. Yun ang sabi. So, tinanong ang lalaki, bakit gusto niyang patayin daw kami? So, sabi daw ng babaeng kriminal, to get her freedom, and I do not know what that freedom was all about, o parang ganon. Then, sabi daw ng lalaki, December 2, December 3, inukumbinsi siya, tapos, akala daw niya first, nagjo-joke lang, okay, hanggang na nag-offer yung babae sa kanya. Kasi, ano ba talaga paano daw siya kinumbinsi? Tinanong siya paano siya kinumbinsi or ng babaeng kriminal. So, sabi niya, kay niingon man to si Janice na kung mag-successful me, naa daw daghang kwarta, milyon-milyon na makuha o pwede na mi malagpot bisag asa. So in English, because Janice told me that if we would succeed, we would be able to get lots of money, millions, and we could go to wherever we want. So imagine, ang gustong ipakita sa atin ng kaso ng aming mga anak is yung capacity ng mga dalawang kriminal na sinasabi nating minors, ang capacity nila to plan and to execute the plan and to dramatize ng kanilang plano. So, napaka-manipulative, napakagaling. Kaya, ang gusto nating ipakita ngayon dito, na do not underestimate this 18 years old below. Kasi grabe. Tingnan po ninyo, kaya doon, kung nabasa po ninyo yung post ko, nag-challenge ko po, di po ba? Basahin ninyo ang confessions. Kasi actually, these confessions were not read sa trial kasi hindi na kami nag-trial eh. Late na naibigay yan, di ba ma'am? I kept it. I asked the copy before pa man ng mga trials, pero hindi na ito nagamit kasi hindi na kami nag-underwent ng trial. Yes, itong confession na to, inassist ito ng lawyer na Pau na yun sila ang nag-represent as their lawyer kasi hindi mo sila makakuha. Magaling po ang lawyer na kumuha nito ng kanilang confession. So that's why ang pagkakaalam ko, of course, alam ng abogado na yan, ng Pau lawyer na yan, ang laman ng confession because sila ang nandun sila ang nagtatanong. So ang amin lang kung bakit sa akin lang sir, bakit kumbaga may ano pa sila, may puso pa sila na protektahan itong mga kriminal na to, which in fact hayag naman diyan sa sinabi naman nila diyan sa confession nila kung gaano kasakit, gaano ang degree ng paggrabe ng ang tanong ko nga, bakit may Diyos ba sila? May puso ba sila? Kung may puso man sila o naniniwala man sila sa Diyos, naniniwala man sila sa Diyos o may takot man sila sa Diyos, nasisiguro ko hindi sila gagawa o mag-iisip na protektahan pa yung mga criminals na yan. Because kung ilalarawan ko yung mga criminal yan ay hindi yan tao. Demonyo at mga halimaw yan sa ginawa nila sa aming mga anak. So bakit may mga tao pa na nasa likod ng mga batang iyan na nagproprotekta at kumbaga naghahadlang para maibigay ang total justice. Maximum justice. Well, sa totoo naman po talaga, we can't really have that maximum justice eh. Kasi because of the juvenile law. Well, kung consider sa mga adult offender na kagawa noon, reclusion perpetua talaga yon, wherein yung sentence na yun is 20 to 40 years. Okay. So ngayon, because of the juvenile law, 8 years lang to 12. Maximum na yan ha, kasi ang minimum niyan talaga is 6 lang siya. So, yun lang ba ang kapalit ng buhay ng aming mga anak? But with all due respect with the judicial system of our country,
and with the due respect, alam ko ginawa po lahat ng court ni judge na humawak ng aming kaso, ng aming mga prosecutors. Alam ko po, ginawa po nila ang lahat. Kasi mabilis na tapos. Opo, para po ma-solve itong aming kaso. So, sa kanilang level, sa level ni judge, nabigay na po nila ang maximum justice sa juvenile law. Yun lang nga ang maximum doon sa juvenile law. Kaya yun po ang amin ding mga salon, kasi we cannot really talk all of this legal here online here dito sa ating sa ating platform na ito, kasi nga I do not want to hurt anybody, and I would like to ask ng pag-intindi, kasi sabi nila we have to stop talking, we have to stop commenting, kasi daw baka ganito. No, hindi inyo kasi naiintindihan kung ano yung nararamdaman namin at para sa aming mga anak. And we are not only thinking of our kids, but we are also thinking of those kids who will become victims pa. And ang sa amin lang naman po, sinabi ko naman po yun noon, na wala po kaming ibang hangarin. Maximum justice, what's that for? Kahit na tuktukin pa man natin yan ang katawan ng dalawang kriminal na yan, that was not enough. That is not enough. I mean, at saka hindi na po namin yan maibalik ang life ng aming mga anak. So ang sa amin na lang ngayon na we are looking for the cause ng death ng aming mga anak, and through them sana sila na tama na. Huwag na nating dadagdagan. I know marami pong mga nanay, marami pong mga pamilya ngayon yung nagme-message sa akin, trying also to express ng kanilang naging biktima rin sila. So, kung kami binigyan din kami ng pagkakataon na kahit papaano may kunting justice, kasi kunti lang naman, kasi imagine ka 8 to 12 from that 20 to 40. Sana ganun din ang ibibigay sa kanila, at makita ngayon, gusto ko lang po talaga makita ngayon na mga kabataan na 18 years old below, na hindi po kayo excuse, hindi po kayo sabihin natin na hindi makulong, kasi yun ang kanilang yun ang orientation nila na protected sila ng law, kahit magpatay sila okay lang, hindi sila makulong. So ngayon nakikita po natin talagang makukulong po. Kung ano man po yung ginawa ninyo, mayroon po yung katumbas na punishment.